Cute na triplets dinalaw ang puntod ng ama na inakalang patay na. Pero nakita nila itong buhay na buhay sa sementeryo. Paano nga ba nangyari ito? Sabi nila ang buhay daw ay isang malaking laro. Isang laban na walang pahinga at walang garantiya ng pagkapanalo. Sa bawat yugto may pagsubok na kailangan lampasan, pagkawala ng minamahal, pagkabigo sa sarili, pagkawasak ng mga pangarap, nakakapagod, madalas pero kahit na sugatan, patuloy kang lumalaban. Hindi dahil sa inaasahan mong manalo, kundi dahil alam mo, ang pag-atras ay hindi opsyon. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Kinakabahan ako what if hindi pa rin niya ako gusto? What if walang magbago sa tingin niya sa akin? Mababa ang boses na saad ng babae habang nasa sasakyan sila ng kasintahan. Relax, Ash. Tita Beth isn't that bad. Madalas nabubulag lang siya sa mga ambisyon niya. Pero kapag nalaman niyang magkakaanak na tayo na mabibigyan na natin siya ng apo, I'm pretty sure that she will come back to her senses. Pasasaan pa at matatanggap din niya tayo. Trust me, hindi ko rin naman hahayaan na mapahiya o mapahamak ka. Nakangiti at malambing ang boses na sagot ng lalaki bago hinawakan ng kamay ng babae at marahan pa itong dinampihan ng halik. Siya nga pala si Ashley Castro, 22 years old, at ang kasama at kausap ay si Ace Bonaventura, ang kanyang kasintahan. Una silang nagkakilala sa Imperial University, ang universidad kung saan sila parehong nag-aral ng college. Architecture ang kurso ng lalaki at si Ashley o Ash ay business management naman. University meet yun nang magkakilala sila dahil na rin may common friends sila at agad na nakuha nga ni Ashley ang atensyon ni Ace kasi nga bukod sa maganda at masipag din ng babae. Naging magkaibigan din naman sila. Madalas, magkakwentuhan at magkasama at mas lalo pa nga silang napalapit sa isa't isa nang malaman na pareho silang maagang naulila. Pareho kasing naging biktima ang mga magulang nila ng parehong car accident. Ang kaibahan lang ay may tita pa nga si Ace na kumupkop sa kanya at tumalalay at nanggaling sa may kayang pamilya ang lalaki kaya hindi naging problema ito at hindi rin naging problema ang pera kahit pa maaga siyang naulila sa magulang. Samantalang si Ashley naiwang mag-isa at walang wala. Pero dahil doon ay tila ba mas nagkaintindihan sila sa hirap na pwedeng iparanas sa iyo ng buhay kahit na sa murang edad pa. Ganun pa man, hindi naman naging hadlang kay Ashley ang kahirapan para magpatuloy at magkaroon ng mataas na pangarap. Hanggang sa mas lumalim pa nga ang pagkakaibigan nila at nahanap ang mga sarili na nahuhulog sa isa't isa. Dito na nagsimulang manligaw si Ace sa babae at ilang linggo lang ay naging sila na nga. Third year college sila noong mga panahon yun. Naging maayos naman at masaya ang relasyon nila. Yun nga lang, hindi masaya ang tiyahin ni Ace kasi ayaw niya kay Ashley. Gusto daw nito na nanggaling din sa may kayang pamilya ang makatuluyan ng lalaki pero hindi naman naging hadlang yun sa kanilang dalawa para ituloy ang kanilang pagmamahalan. Pero paano nga kung hindi magbago ang isip niya? Paano kung ngayon pa rin niya ako kahit pa magkakaanak na tayo? Nanlulumo at may halong ka ba? Natanong ni Ash. At least sinubukan natin. At kung hanggang ngayon ay ayaw pa rin niya sa atin, hindi naman nagbabago ang katotohanan na mahal kita. Sabi natin palalakihin ang magiging anak natin. Pupunuin natin siya ng labis na pagmamahal at bibigyan natin siya ng isang buo at masayang pamilya.
Isang bagay na maagang kinuha sa atin. Nakangiti at puno ng sinseridad, nasagot nga ng lalaki. Kaya napangiti nga si Ash at kahit napapaano ay gumaan nga ang pakiramdam. Isa ito sa mga bagay na minahal niya kay Ace. Hindi kasi ito kailanman nagkulang sa pagbibigay ng assurance sa kanya at pag-aani ng loob niya. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nang makatapos sila ng college. At kahit patutol nga ang tiyahin ni Ace, sa relasyon nila ay nagpasya nga silang magsama sa iisang bubong. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang architect si Ace sa isang nagsisimula pa lamang na firm. At si Ashley naman ay isang HR staff sa isang IT company. Last week lang nang nalaman nila na nagdadalang tao pala si Ashley. Nang nagpa-check up nga sila, nalaman nilang dalawa na ilang buwan pa lang itong buntis. Siyempre pareho nga silang masaya at excited. Nakaramdam nga si Ashley at sa tingin niya sobrang swerte niya. Mula kasi nang malaman nga nilang buntis siya ay tila ba mas minahal at tinalagaan pa siya ni Ace. Ngayong gabi naman, napagpasya nilang puntahan ng tiyahin ni Ace para personal itong makausap at masabi rito ang magandang balita. Umaasa na magbabago na nga ang isip nito at tatanggapin sila. Lalo na't gusto nga nilang makuha ang blessing nito kasi nga ibalak ng pakasalan ni Ace, si Ashley. At dahil mag-isang pamilya si Ace, ang tiyahin niyang si Beth ay ayaw din naman ni Ashley na hindi pa magkasundo ang dalawa dahil lang sa kanya. Salamat Ace, sobrang swerte ko sa iyo, alam mo ba yun? Madamdaming bika nga ni Ash. Maswerte ako sa iyo, mahal. Malambing ang tinig na sagot naman ng lalaki. Bago muling hinalikan ng kamay ng babae, nahawak pa rin niya. Nakangiti pa nga niya itong binilingan ng tingin. Pero dahil sa tingin na yun ay agad nga na nawala ang tingin niya. Sa daan at hindi ka agad napansin, ang paparating na malaking truck. Ace! Puno ng takot na sigaw nga ni Ashley nang marinig ang malakas na busina at nakasisilaw nga ng liwanag na nagmumula sa truck. Hindi ka agad nakakilos si Ace sa kaba at sobrang bilis ng sunod na pangyayari. Isang nakakabinging tunog kasi nang salpukan ng sasakyan ang narinig nila at sa isang iglap ay tila nagdilim ang lahat para kay Ash. Nawala nito ng malay. Nagising naman siya sa ospital na masakit ang ulo at buong katawan. Puno ng mga sugat, gasgas at pasa ang katawan niya. Nasaan ako? Nangihinang tanong niya nang mapansin ang isang lalaki na tila doktor na nakatayo sa gilid ng ospital bed. Good thing you're awake now, Miss Castro. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong nga nito sa kanya. Masakit po ang ulo ko at nakakatawan. Nasaan po ako? Utang na sagot pa nga niya. Nasa ospital ka, Miss Castro. Would you mind me asking kung anong natatandaan mo? Hindi siya kagad nagsalita at pilit na inalala ang mga nangyari kahit pa masakit pa din ang ulo niya. At agad siyang nakadama ng takot nang maalala ang kinasangkutan nila ni Ace. Ace? Nasaan si Ace? Puno ng takot na tanong niya at pilit pang bumangon kahit na masakit ang buong katawan. Calm down, Miss Castro. Hindi makakabuti sa inyo ng mga baby mo ang sobrang pagkilos. Wika ng doktor. Dahil doon kahit na papaano ay tila gumaan ang loob niya kasi alam niyang nakaligtas ang buhay na nasa sinapupunan niya. Mga baby? Tanong pa nga niya. Yes, Miss Castro. You are having triplets. Sagot ng doktor kaya mahina siyang napasinghap. You've been unconscious for days now. Kailangan nating mag-run ng ilang pang-test para masigurado na ayos ka lang talaga, okay? Doc, nasan si Ace? Yung kasama ko sa aksidente. Please, Doc, kailangan ko po siyang makita. Nanghihina at natatakot pa rin, uwi ka naman niya.
Mas lalo siyang kinabahan nang makita na tila batang tahimik ang doktor. Dok, okay lang naman po siya, diba? Wala namang nangyaring hindi maganda sa kanya, diba? Puno ng takot na tanong niya. Sa tingin ko, mas mabuti kung magpapahinga ka muna sa ngayon. Sagot ng doktor. Hindi, Dok. Paano ko makakapagpahinga kung wala akong ideya kung nasaan at kung anong nangyari sa kasintahan ko? Dok, please, dalhin mo ako sa kanya. Gusto ko po siyang makita. Pagmamakaawa naman niya. Muling napabuntong hininga ang doktor dahil doon. I'm sorry, Miss Castro. We did everything but he didn't make it. Saad ng doktor at parang gumuho ang mundo ni Ashley nang dahil sa narinig. Hindi po, Doc. Hindi po totoo yan. Nasaan si Ace? Dalhin niyo po ako sa kanya, please. Dala marahil ang awat pamimilit na nga rin niya. Sinamahan naman siya ng dalawang nurse papunta sa morgue ng ospital, kung saan ipinakita sa kanya ang walang buhay na katawan ng isang lalaki na halos hindi na nga niya makilala. Ace, umiyak at mabigat ang puso na saad niya. Ace, paano na ako? Paano ng mga anak natin? Nangako ka na bibigyan natin sila ng buo at saka masayang pamilya, diba? Bulong pa nga niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak doon. Gusto niya yakapin ang walang buhay na katawan pero pinagbawalan siya. Sorry. Sorry sa lahat. Sorry kung may pagkakataon at nagkulang ako. Ang hirap nito. Ang daya mo eh. Umalis ka agad pero pipilitin kong kayanin hindi lang para sa akin pero para sa magiging mga anak natin. Huwag kang mag-alala, Ace. Patuloy kong bubuhayin ang memorya mo sa kanila. Mahal na mahal kita. Patuloy ang pagluha na saad niya pagkaraan ng ilang pang minuto. Wala na ang una't huling lalaki na minahal niya. Wala nang nag-iisang tao na binigyan siya ng bagong pamilya. Ayaw man niyang tanggapin, pero alam niyang yun ang kailangan niyang gawin. Masakit man pero ganun talaga siguro ang buhay. Madalas ay sobrang unfair at hindi tayo hinahayaan na tuluyang maging masaya. Mabilis na lumipas ang panahon, makalipas ang 6 na taon. Mga anak, huwag tatakbo at baka madapa kayo. Sigaw nga ni Ashley sa mga bata isang araw pagkapasok nga nila sa gate ng malaking sementeryo kung saan nakalibing ang ama ng mga to na si Ace. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Sa totoo lang parang kahapon lang para kay Ash. Mula nang mangyari ang lahat. Sa tuwing naaalala kasi niya, ang mga nangyari ay nasasaktan pa rin siya. Hindi nga niya inakala nakakayanin niyang magpalaki ng 3 makukulit na bata na walang tulong ng iba. Pero kinaya niya para nga sa mga anak nila ni Ace. Pilit niyang kinaya para kay Ace kasi yun ang pinangako niya sa lalaki. Ngayong araw ay death anniversary ni Ace, kaya nagpa siya siyang lumiban sa trabaho para nga pasyalan ng puntod nito kasama ang mga bata. Gaya rin kasi ng pangako niya noon kay Ace, ay binuhay niya ang memorya nito sa isip ng mga anak nila. Madalas niya ikwento sa mga ito kung gaano kabuting tao ang ama nila, na sobrang nga itong maalaga at mapagmahal at dapat nila itong tularan. Kilala rin ng mga bata ang mukha ng papa nila kasi marami siyang mga naitabing pictures nila ni Ace. Mama, bilis na po, baka hinihintay na po tayo ni Papa. Oo nga po, Mama, baka miss na po tayo ni Papi. Si Mama kasi ang bagal. Sunod-sunod na sigaw nga nila 1, 2 at 3. Kung tutuusin, ay every week naman kung pasyalan nila ang puntod ni Ace. At sa tuwing pupunta nga sila rito, excited ang mga bata. Kahit pa kasi hindi nila nakita at nakasama ang mga to, dahil sa magagandang kwento niya, ay alam niyang napamahal din ang mga bata sa lalaki. Ace Carter ang totoong pangalan ni Uno kasi ito ang unang lumabas. Ace Hunter naman ang totoong pangalan ni Dos na pangalawa at Ace Parker naman si Tres. Pinalayawan lang talaga niya ang mga ito na 1, 2 at 3
para hindi nga siya mahirapan at malito. At sinunod talaga niya ang pangalan ng mga to sa ama nila. Sige na, mauna na kayo sa papa niyo at bibili lang ako saglit ng kandila at bulaklak. Pero wag malikot ha, at wag lalayo. Sigaw din naman niya pabalik. Sa dalas nilang magpunta rito, alam na ng mga bata kung saan pupunta. Hindi rin naman niya kailangan mag-alala kasi napalaki niya nang maayos ang mga to. Kaya naman dumiretso na nga siya papasok sa tindahan na nasa loob ng sementeryo para nga bumili ng kandila at bulaklak. Ang mga bata naman, mabilis nang dumiretso sa puntod ng ama. Hello, Papa! Miss niyo po ba kami? Kasi kami po miss na po namin kayo eh. Papa, sorry po kung natagalan po kami ha. Si Mama po kasi ang bagal pong maglakad eh. Papa, kamusta po dyan? Sana po okay lang po kayo at happy po kasama po ang mga angels. Kami po okay naman po kami dito at happy. Oo nga pala, alam niyo po ba? Lagi po kaming very good sa school. Lagi nga po kaming binibigyan ng stars ng teachers eh. Sunod-sunod na sabi nga ng triplets. Nakangiti nga ang mga to. Pero, ang ngiti sa labi ng mga bata, agad na nawala nang makita ang isang paparating na lalaki. Nakita niyo ba ang nakita ko? Bulong nga ni Uno sa mga kapatid habang pare-pareho silang nakatitig sa lalaki. Hala, Papa, alam ko pong miss niyo po kami pero wag niyo naman po kaming mamultuhin. Oo nga po pala, love naman po namin kayo eh, pero wag naman po kayong magpapakita. Okay na po sa amin na nararamdaman po namin kayo. Hala, hindi mo yan, si Papa yan. Sagutan nga ng tatlo at sa huli naman ay nanlaki ang mga mata ni Uno. Nung nakaturo nga sa lalaki na ngayon ay huminto nga sa harap ng isang puntod, hindi kalayuan sa kanila. Si Papa! Buhay pa si Papa! Hindi mo si Papa! Papa! Malakas na sigaw nga ng tatlo, kaya agad dinapalingon nga sa kanilang lalaki at kumunot pa ang noo nang makitang tatlong bata na tumatakbo palapit sa kanya. Wait, what are you doing? Gulat at nalilitong tanong niya nang bigla nga siyang niyakap ng mga to sa binti. Papa, buhay ka pa po! Papa, miss na po namin kayo eh! Bakit po buhay kayo? Binalik po ba kayo ni Papa Jesus at ng angels po dito kasi naging good boy po kami? Sunod-sunod na saad pa nga ng mga bata. Ano? Anong pinagsasasabi nyo? Teka nga, sino ba kayo? Hindi ako ang papa nyo. Nalilito pa rin na tanong nga ng lalaki. Tapos marahan nga sana niya itutulak pala yung mga bata dahil ayaw naman niyang masaktan ng mga to. Pero mahigpit ang pagkakayapos ng mga ito sa binti niya. Pagkalabas naman ni Ashley, ay naglakad na nga ito papunta sa puntod. Ang kaso, saglit siyang natigilan nang mapansin na wala doon ng mga bata. Si Papa! Buhay po si Papa! Mama, buhay po si Papa! Sigaw pa nga ng mga bata kaya agad siyang sinundan ng mga to. Mahina siyang napasinghap nang makita nga ang tatlong bata na yakap nga sa binti ang isang lalaki na ngayon ay nakatalikod nga sa kanya. Mabilis naman siyang naglakad palapit para malapitan ng mga bata, pero pagkalapit nga niya ay bigla ulit siyang natigilan. Para siyang naging tuod nga sa kinatatayuan at nakakita nga ng multo nang makita ang itsura ng lalaki na niyakap ng mga bata. Ace? Halos pabulong at hindi makapaniwalang saad niya. Kaya napalingin na nga lamang sa kanya ang lalaki. Mama, si Papa po! Buhay po si Papa, di pa po siya po yun? Hindi pa rin siya nakakakilos at nakapagsalita. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa nakikita. Excuse me, mga anak mo ba sila? Baka naman pwedeng pigilan mo sila. Narinig niyang saad ng lalaki kaya para lang siyang bumalik. Bigla sa realidad. Sunod-sunod na paglunok nga ng lawa yung ginawa niya. Kasi parang hindi naman siya kilala ng lalaki. Pero teka, posible ba nakamukha lang siya ni Ace? Hindi ba sabi naman ng iba na sa buong mundo daw ay may walong tao tayo na kamukhang kamukha talaga?
Pero parang imposible. Kasi ramdam nga niya na si Ace ito. Pasensya na. Mga anak, halika kayo rito. Utal na saad niya. Pero mama, siya pa si Papa, diba? Nakanguso na saad niya nito. Hindi naman nagdalawang isip si Ashley na lumapit para makuha ng mga bata. Pero sa paglapit niya, ay mahina siyang napasinghap nang makitang medyo hugis puso na peklat sa likod niya ng palad ng lalaki. May ganitong peklat din kasi si Ace noon na nakuha nito sa tilamsik ng mantika nang ipinagluto siya nito. Ace? Wala sa sariling binanggit nga niya sa pangalan ng lalaki. How did you know my name? Nakakunotang noong nga na tanong ng lalaki. Paanong buhay ka? Hindi makapaniwalang saad niya. Nalilito nga, si Ashley at hindi alam ang sasabihin. Paanong buhay ako? Look miss, hindi ko alam kung bakit nagkakaganito kayo ng mga anak mo. Pero wala akong panahon sa ganitong drama, okay? Ngayon ko na nga lang kayo nakita. Giit ng lalaki pero nang napalingon ito sa tatlong bata, na ngayon ay nakayakap pa rin sa binti niya. Nakatingala sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila bumilis at lumakas ang kabog ng dibdib niya. Para siyang nakaramdam ng pinaghalong awa at sakit na hindi niya maipaliwanag. Hindi ako ang papa niyo. Giit na sabi na nga lamang niya. Makita naman niya ang pagkadismaya sa mga mata ng mga bata bago dahan-dahang lumayo sa kanya ang mga to. Sorry po, kamukha niyo po kasi si Papa eh. Miss na po kasi namin si Papa. Sunod-sunod na sahad nga ng triplets. Ace Benaventura ang buong pangalan mo, tama? Naluluha nga ang mata na tanong nga ni Ashley. Graduate ka ng architecture sa Imperial University. Ace, ako to. Si Ashley. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako maalala. Giit pa nga niya. Look miss, nasa online ang profile ko, kaya hindi ako magtataka na may alam ka tungkol sa akin. Pero kung anong modus mo nitong ginagawa mo para idamay pang mga inosenteng bata, trust me, it won't work. Wala kang mapapala sa akin. Giit pa nga ng lalaki. Hindi naman sumagot si Ashley. Napatuloy nga sa pagluhang mga bata. Bagkus, lumapit siya sa lalaki. Tapos ay marahan niya itong hinila. Wait, where are you taking me? Nalilito ang tanong nga nito tapos suminto sila sa harap ng isang puntod. Itinuro naman sa kanya ni Ashley ang puntod at nang tumingin siya dito, bahagyang umawang ang bibig niya nang makita ang pangalan doon. Maging ang date of birth at araw ng pagkamatay niya. What the hell? Hindi makapaniwala ang bulong niya sa sarili. Ace, hindi ko alam kung bakit hindi mo ko maalala. Kung dahil ba sa aksidenteng kinasangkutan natin noon, ewan ko. Pero ako to, si Ashley. Lumuluhang saad niya. Saglit namang natigilan si Ace kasi alam nga nang na-aksidente nga siya 6 years ago. Pero sabi ng tita niya ay mag-isa lang siya. Basta ang natatandaan lang niya ay nagising siya sa isang ospital sa New York kung saan siya nagkaroon at gumawa rin ng bagong buhay kasama ang tita niya. Natatandaan mo ba? Papunta tayo noong gabi ngayon sa tita Beth mo para sabihin na magkakaanak na tayo. Umaasa na matatanggap niya tayo. Pero naaksidente tayo. Ace, ako to. Itong babaeng pinangakuan mo ng isang masaya at buong pamilya. Yung sinabi mong gusto mong makasama habang buhay. Patuloy sa pagluha na saad ni Ash. Agad namang napahawak sa sentido si Ace. Kasi parang kumirot bigla yun. May tila flashback na nakita nga sa isip kung saan nasa sasakyan siya. Hawak ang kamay ng isang babae na hindi malinaw ang muka. Tapos ang kasunod ay nakakasilaw na ilaw ng truck at ang nakakabinging tunog. Napadaing na nga lamang siya. Hindi alam ni Ashley kung paano patutunayan sa lalaki na magkakilala sila. Pero mabilis niyang inilabas
ang wallet ng maalala na may mga nakatago siyang wallet-size pictures na magkasama sila. Heto Ace, heto yung ilang sa mga pictures natin noon. Marami pa akong naitabi sa apartment. Saad nito bago pinakita yon sa lalaki. Sumasakit man ang ulo, ay pilit na tinignan ni Ace yun. At nakita niya na magkasama nga sila ng babae sa picture. Parehong nakangiti at puno ng pagmamahal sa mga mata. Wait, are you saying na may mga anak ako? Mababa at hindi makapaniwalang tanong ni Ace. Lumuluha naman ang mga mata na tumango si Ashley. Pwede kong ipakita sa iyo yung iba pang pictures natin na magkasama. Pwede kong ikwento sa iyo ang kwento nating dalawa. Hindi ko alam kung paanong buhay ka. Kasi sabi nila patay ka na eh. Pinakita pa nila sa akin yung katawan mo, tinawagan ko pa ang tita Beth mo noon para sabihin ang nangyari. Pero hindi siya nagpunta, kahit sa burol mo lang. Basta, sinisisi lang niya ako sa pagkawala mo. Dagdag pa nga nito. Saglit na natigilan si Ashley nang maalala na ayaw nga pala sa kanya ng tiyahin nito. At ngayong nakatayo nga sa harapan ng lalaki, ang unang pumasok sa isip niya ay kagagawa nito siguro ng tiyahin ni Ace. Hindi naman siya magtataka kung pinalabas lang nitong patay na si Ace noon para mailayo sa kanya. Lalo na't hindi niya mamukhaan ang itsura ng lalaki noon, lalo na sa grabeng natamon nito sa aksidente. Basta ang alam lang niya ay kasing tangkad at bulto ito ni Ace, kaya naniwala siya. I'm sorry, but this is too much to take. Hindi ko alam kung kaya kong maniwala. Aniya kaya agad nang nakadama ng panlulumo si Ashley. Naiintindihan ko, pero gusto ko lang malaman mo na kinaya ko. Kahit mahirap, kinaya kong palakihin at alagaan ng mga anak natin. Kahit masakit, kasi lumaki silang walang ama at nangulila sa isang ama, sinubukan ko pa rin silang punan ng labis na pagmamahal, gaya ng pangako natin na gagawin natin. Dagdag pa nga niya. Pakiramdam naman ni Ace ay binasag ang puso niya sa narinig at agad niyang nakaramdam ng awa, lalo na nang napatingin nga sa tatlong bata na ngayon ay malungkot lang na nakatingin sa kanya. I will undergo a paternity test. Wala sa sariling saad niya kaya mabilis na tumango ang babae. Pero kung pipili ng klinik para masigurado kung hindi madadayang resulta. Dagdag pa nga nito, kaya tumango ulit siya. Naiintindihan naman kasi niya kung hirap maniwala ang lalaki. Lalo na't wala nga itong maalala, tapos isang araw magugulat na lang siya kasi yayakapin siya ng mga bata na ngayon lang niya nakita. Kaya naman sumang-ayon si Ashley sa gusto ng lalaki na ibigay na lang ang numero sa kanya at mag-undergo muna ito ng paternity test para mapatunayan na anak nga niya ang mga bata. Part 2. Nagtiim ng bagang si Ace at humigpit ang hawak sa papel na naglalaman ng resulta ng paternity test. Ilang araw na rin ang nakalilipas mula nang makaengkwentro niya ang mga ito sa sementeryo para pasyala ng puntod ng mga magulang niya. At ngayon ay hawak na nga niya ang resulta. Conclusion: based on the DNA analysis of tested individuals, Ace Bonaventura cannot be excluded as the biological father of 3 children tested. The probability of paternity is greater than 99.99% for each child. Nagmatched siya sa mga bata. Hindi lang modus ang pagkayakap at paglapit sa kanya ng mga ito. Anak nga niya ang mga ito. Pero dahil sa resulta ng paternity test, ay umusbong sa kanyang isip ang maraming katanungan. Mga katanungan na alam niyang sina Ashley at ang tiyahin lang niya ang makakasagot. Pero sa puntong ito ay ayaw muna niyang sabihin sa tita Beth niya ang nalaman. Bagkus ay gusto muna niyang makilala ng lubusan ng mga bata at maging ang ina na rin ng mga ito. Naniniwala kasi siya
na malaki ang maitutulong ni Ashley sa kanya para muling bumalik ang nawala niyang memorya. Napabuntong hininga si Ace nang iparada ang sasakyan sa harap ng apartment at address na ibinigay sa kanya ni Ashley kaninang tinext niya ito. Saglit niyang tiningnan ang munting bahay bago nagpa siyang humakbang pababa ng sasakyan. Ace, tuloy ka! Nakangiti at tila masayang wika ni Ashley na nasa labas at tila kanina pa nga siya hinihintay. Huminga naman siya ng malalim bago naglakad palapit. Are they expecting me? Mababa ang boses na tanong nga niya, kaya tumango ang babae. Nabanggit ko kanina na pupunta ka at kanina pa sila naghihintay sa loob. Sagot nga nito. Bakit ganyan ang ngiti mo? Na hindi mo pa alam ang resulta ng paternity test. Seryosong tanong nga ni Ace nang mag-text kasi siya dito. Basta nga lamang niya sinabi na pupunta siya pero wala siyang nabanggit patungkol sa resulta. Kasi alam ko sa sarili ko kung anong totoo. At kahit sa ang klinik at ospital ka pa magpunta, isa lang ang magiging resulta niyan. Sagot ni Ashley kaya nagtiim na naman ang bagang niya. Sa nakikita niya ay mabuting tao si Ashley at napalaki rin ito ng mabuting mga bata. Hindi lang talaga niya maintindihan kung bakit sa dami ng pwedeng mawala sa memorya niya ay sila pa. While selective amnesia kasi meron siya, ang natatandaan niya ay hanggang noong 15 years old lang siya at nasa high school. Kaya rin alam niyang wala ng mga magulang niya at alam niya kung saan nga ang puntod ng mga to. Pero wala talaga siyang ibang matandaan tungkol sa babae. Nagmatch ako sa kanila. Halos pabulong na saad niya, tapos ang bahagya pang itinaas ang hawak na papel. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Ashley nang napansin na tila hindi masaya ang lalaki. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi ka ba handa na maging ama? I mean, okay lang naman. Kaya kung ayaw mong maging ama nila, ayos lang din. Masakit pero ayos lang kasi kinaya naman namin na kami-kami lang ang magkakasama sa mahabang panahon at alam kong kakayanin ulit namin yun. Puno ng lungkot na wika ng babae, kaya agad siyang nakadama ng konsensya. No, hindi naman sa ganun. Ani at napabuntong hininga na naman. It's just that, nagugulahan pa rin ako sa mga nangyayari. Ang dami kong tanong sa isip ko. Everything feels overwhelming and this is all too much to take in. Hindi ko nga alam kung magiging mabuting ama ba ako kung sakali. Mahinahong sagot niya, kaya marahang tumango ang babae. Yan din ang tanong mo sa akin nung nalaman nating magkakaanak tayo. Kung magiging mabuting ama ka ba? At alam mo ba kung anong isinagot ko sa'yo? Wika ng babae pero hindi sumagot si Ace na tila hinihintay ang sunod nitong sasabihin. Sabi ko, hindi tayo perpekto pero pareho nating susubukan. At mabuti kang tao kaya alam kong magiging mabuti ka rin ama. Tapos ang sabi mo pa, ibibigay natin sa kanilang isang bagay na parehong maagang nawala sa atin. Ang isang buo at masayang pamilya. Sad niya nito kaya tipid na ngumiti si Ace. For some reasons gumanang loob niya sa narinig. Ace, ayokong ma-pressure ka. Kung hindi ka handa, pwede mo naman silang harapin kapag handa ka na. Dagdag pa nga nito. Gusto ko na silang makilala. Noong araw na niyakap nila ako sa sementeryo, nakita at naramdaman ko ang pangungulila nila sa isang ama. Hindi nila ako nakasama ng matagal at lumaki silang wala ako kaya gusto ko silang makilala. Lalo na ngayong napatunayan kong mga anak natin sila. Gusto kong maging parte ng buhay nila. Gusto kong maging ama nila. Puno ng kasiguraduhang tanong nga nito, kaya napangiti si Ashley. Kung ganun tuloy ka, sagot na lamang nito. Noong naglakad papasok sa loob si Ashley at hindi naman nagdalawang isip pa si Ace na sumunod. Nang makapasok nakita nilang triplets na magkakatabing nakaupo sa sofa na parabang kanina pa naghihintay. Nang makita naman siya ng mga to, ay agad niyang napansin ang excitement sa reaksyon nila.
tila ba pinigilan ng mga to na lumapit at yumakap. Siguro natakot nga silang maipagtabuyan o may pagkailagaya nga nang nagawa niya noon sa sementeryo. "Hi!" Mababa ang boses na bati nga niya bago dahan-dahang naglakad palapit at lumuhod sa harap ng mga to. Pero hindi sumagot ang tatlo na nakatitig lang sa mukha niya. "Kamusta kayo?" tanong niya, hindi sigurado sa dapat sabihin. "Bakit po kayo nandito?" tanong nga ni Uno. "Kasi gusto ko kayong makilala." Anya. "Bakit po? Di ba po sabi niyo po, hindi naman po kayo ang papa namin?" Tanong nga ni Dos, na kahit halatang dismayado at hindi pa rin nawawala ang paggalang. "I was wrong." Napapaus ang boses na sagot niya. "Ibig po bang sabihin kayo po talaga ang papa namin?" Tanong naman ni Tres, kaya marahan siyang tumango. Tila ba yun lang hinihintay ng tatlo? Kasi malakas na napasigaw sa tuwang mga ito bago siya magkakasabay na niyakap. Mahina naman siyang natawa sa reaksyon ng mga bata, pero habang tumatawa hindi niya namalayan na may namumuong luha na rin sa mga mata niya. Sobrang gaan kasi sa loob niya maramdaman ang yakap ng mga to. "Sorry, patawarin niyo si Papa. Sorry kung nahin lang ako. Hindi ko alam." Paulit-ulit na bulong niya bago niyakap din ang mga to. "Okay lang po, Papa. Hindi po kami galit. Kaya wag na po kayong umiyak." Magilo na sagot naman ni Uno na mahigpit pa rin ang yakap sa kanya. "Pero Papa, promise niyo po na hindi na po kayo alis, ha?" "Oo nga po pala. Kasi mas magiging happy po kami kapag kasama ka namin. Kapag umalis po kayo, malulungkot po kami. Kaya sabihin niyo po sa mga angels, wag muna po nila kayong kukunin ulit at dadalhin po sa heaven, ha?" Masaya pero naluluha na sa adaman ni Tres. Mahina ulit siyang natawa sa kainosentehan ng mga bata. Pero sunod-sunod na pagtango ang ginawa niya habang patuloy din sa pagluha ang mga mata. Hindi na ulit alis si Papa. "Hindi ko na kayo iiwan, mabawi ako sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang lahat." Sagot pa nga niya. Napatakip naman ang bibig si Ashley sa narinig at nasaksihan. Tahimik din Sita umiiyak kasi ay masaya siya. Hindi niya inakala na darating ang araw na ito na makikita niya ang mga bata na kasama at kayakap ang ama nila. Ang dating pangarap na akala niya ay imposible. Heto nga at nangyayari na. Hindi naman alam ni Ace kung gaano niya katagal na yakap ang mga bata. Sobrang emosyonal ng araw na iyon para sa kanila. Pero nang medyo huminahon na, ay iginiya na niya paupo sa sofa ang mga ito para makausap at mas makilala pa. Nalaman niya ang pangalan ng mga ito, ang birthday nila, mga paboritong pagkain, at ang ilang kaibahan para hindi siya malito dahil nga identical triplets ang mga ito. Basta ay sobrang dami niyang nalaman at para bang mas nakilala niya agad ang mga ito. Ni hindi nga siya nainip na kausap ang mga bata dahil sobrang cute at daldal nila. At hindi rin niya namalayan na inabot na pala sila ng gabi. Mga anak, maghilamos na muna siguro kayo para makakain na tayo ng hapunan pagkatapos pinagpawisan kasi kayo eh." Wika pa nga ni Ashley sa mga bata pagkaraan ng ilang minuto. "Pero Mama!" Nagalangan na sagot nga ng tatlo tapos napatingin sa ama nila na para bang ayaw nilang mawala sa paningin nila. "Sige na mga anak, sundin niyo na ang mama niyo, promise. Hindi muna ako alis at hihintayin ko kayo dito." Nakangiting sagot niya. "Promise po yan, Papa." Sagot ng mga ito kaya nakangiti siyang tumango. Kaya naman naglakad na nga papunta sa kwartong tatlo. Nang wala na nga sila, agad na naglakad papuntang kusina si Ace kung nasaan si Ashley para makapaghanda na nga ng hapunan nila. "Can we talk?" Mababa ang boses na tanong niya. "Oo naman. Tungkol saan?" Nakangiting tanong ni Ash. "Sinabi mo na noong gabing na aksidente tayo. Papunta tayo kay Tita Beth para sabihin na nagdadalang tao ka.
Umaasa na matatanggap na tayo. What do you mean by that? Tanong nga nito kaya saglit na natigilan si Ash bago tumingin sa kanya at nalungkot nga na ngumiti. Mula noong nanligaw ka pa lang sa akin at ipinakilala mo sa kanya, ayaw niya sa akin kasi nga hindi ako nanggaling sa mayaman o may kayang pamilya. May iba siyang gusto para sa'yo. Sagot nito kaya bahagyang umawang ang bibig ng lalaki. Does this mean na siya ang may kagagawa nito? Ginamit ba niya ang aksidente at pagkakaroon ko ng amnesia para magkalayo tayo? I mean, all I remember is waking up in an hospital sa New York without some of my memories. Tapos sinabi mo na noong tinawagan mo siya para sabihin wala na ako. Hindi mo lang siya nagpunta. So kagagawin nga niya yun? Dagdag pa nga nito. Sa totoo lang yan. Yan din ang naisip ko eh. Pero ayokong pag-isipan ng masama ang tito mo. Kahit pa, ayaw niya sa akin noon kasi pamilya mo pa rin siya. Tsaka, hindi naman tayo sigurado. Kaya ang iniisip ko na lang ngayon, siguro, dinala ka niya sa New York kasi iniisip niya na yun ang kabubuti mo. Sagot ni Ash at napabuntong hininga naman si Ace kasi halata sa sinabi nito na mabuti talaga siyang tao. What about my grave? Sinong naglibing doon? At sinong nakalibing? Hindi mo man lang ba nakita ang katawan? Tanong nga ulit nito. May pinakita naman sila sa aking katawan eh. Sunog at halos hindi ko na makilala. Pero kasing tangkad at saka bulto mo. Sabi nila, ikaw daw yun. Nung una ayokong maniwala. Pero wala rin naman akong nagawa sa huli. I'm sorry Ace. May mali din kasi ako sa nangyari. Dala ng labis na sakit na naramdaman ko noon. Hindi ko man lang sinigurado kung ikaw ba talaga yun. Hindi sana nangyari to. Kung sinunod ko lang sana ang sinasabi ng isip ko na buhay ka pa. Sorry Ace, patawarin mo ko. Emosyonal na dagdag pa nga nito. Kaya tipid na ngumiti si Ace bago marahang umiling. You don't have to apologize, Ash. Kasi wala ka namang kasalanan. Pareho lang tayong naging biktima ng pagkakataon. In fact, dapat nang magpasalamat pa ako sa'yo. Kasi kahit na inakala mong wala na ako, patuloy mo pa rin akong ipinakilala at binuhay sa isip ng mga anak ko. Anak natin, bilang isang mabuti at mapagmahal na tao. Alam ko, kasi habang kausap ko sila kanina, nabanggit nila sa akin na madalas mo daw silang kwentuhan tungkol sa akin. At dahil doon, naging madali sa akin na pumasok sa buhay nila. Kaya maraming salamat. Sagot pa nga ng lalaki. Hindi mo rin kailangan magpasalamat sa akin, Ace. Ginawa ko lang naman yung alam kong tama eh. Sagot niya habang nakatitig sa mga nangungusap na mata ng lalaki. Aminado siya na kahit pa matagal niyang inakala na wala na si Ace, ay hindi kailanman nagbago ang nararamdaman niya. Kasi gaya ng pagbuhay niya sa memorya nito sa isip ng mga anak nila, ay inalagaan din niya sa puso niya ang pagmamahal dito at nangakong hindi na ulit magmamahal ng iba. Si Ace naman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, kahit patila estranghero pa rin sa kanya si Ashley at hindi niya ito matandaan, pakiramdam niya ay napapabilis pa rin ng babae ang tibok ng puso niya dahil sa lalim ng titig nito. Babalik na ako sa sala at doon na lang hihintayin ng mga anak natin. Saad nga ni Ace na maya-maya pa at mabilis na nag-iwas ang tingin para maputol na rin ang nakakakiliting tensyon na nararamdaman niya. Sige lang, ipagluluto kita ng paborito mong ulam na paborito rin ng mga anak natin. Sagot naman ni Ashley. Ginisang ang palaya ang tinutukoy nito. Tipid lang ng ngumiti si Ace at marahang tumango bago naglakad na nga pabalik sa sofa. Nang gabing yun, sa unang pagkakataon ay magkakasabay na nga silang lahat na kumain. Napuno ng masayang tawanan at kwentuhan ang mesa dahil sa kakulitan ng mga bata. Sobrang saya nga nila kahit na ganun at pakiramdam ni Ace.
iyong parang puwang o kulang sa puso at buhay niya ay napunan na. Kahit na marami pa ring mga tanong na naglalaro sa isip niya, ay isa lang ang sigurado siya. At iyon ay sobrang saya niya. Naging maayos at magaan naman ang mga sumunod pang araw. Walang ibang ginawa si Ace kung hindi ang bumawi sa mga bata. Halos araw-araw kung puntahan niya ang mga ito. Nariyan ang minsan ay ihahatid sundo niya ang mga ito sa eskwelahan. Ipapasyal sa mall o sa park. Ibibili ng mga bagong gamit at laruan at kung ano-ano pa. Kahit nga ilang araw pa lang ang lumilipas, mula nang maging parte siya ng buhay ng mga ito, ay hindi niya naramdaman iyon. Pakiramdam niya ay matagal na niyang nakilala ang mga ito at para sa kanya talaga ang pagiging isang ama dahil nga masaya siya sa ginagawa. Papa, alis na po ba kayo? Dito na lang po kayo matulog, please. Oo nga po. Dito na lang po kayo matulog. Dalawa naman po ang room po dito, Papa eh. Kung gusto niyo po, doon na lang po kayo sa room po namin ni Nauna at saka Dos. Tapos, dito na lang po kami sa sofang tatlo. Total, maliliit pa naman po kami. Magkakasunod na saad naman nila 1, 2 at 3. Saglit namang natigilan si Ashley dahil sa narinig na pakiusap ng mga anak sa ama. Medyo kinakabahan nga siya nang mapatingin kay Ace, kaya nagkatingin na nga lamang para sa kanya ang lalaki na parang naghihintay sa sasabihin o magiging reaksyon niya. Mga anak, ano kasi? Lagi na lang nandito si papa niyo, baka naman wala na siyang nagagawa at natatapos sa trabaho niyan. Wika nga niya. Actually, sa New York ang trabaho ko and I forgot to mention, pero bago ako bumalik dito sa Pilipinas, nag-resign na ako, balak kong magtayo ng sarili kong firm dito, kahit na maliit lang. The construction of the building is still ongoing kaya hindi pa ako gaanong busy. Paliwanag ng lalaki at base nga sa sagot nito, agad na dama ni Ashley na parang gusto nga rin magpalipas ng gabi nito sa kanila. Kung ganun, okay lang naman na dito ka magpalipas ng gabi kung gusto mo. Doon ka na lang sa kwarto ng mga bata, itatabi ko na lang sila sa akin. Wika naman ni Ashley. Pero mama, maliit po ang bed niyo eh. Kung gusto niyo po kayo na lang po ni Papang magtabi. Di ba po sabi po nila, kapag mama at papa dapat po magkasama naman po talaga sa room tsaka magkayakap po na natutulog. Wika nga ng inosente na si Uno, kaya muntik nang maubo si Ashley. Si Ace naman mahinang natawa dahil doon. Okay lang naman ako dito sa sala. Sad pa nga ni Ace. Naku, hindi ka makakatulog ng maayos dyan. Kung gusto mo doon ka na lang sa kwarto ko at ako na lang tatabi sa mga bata. King size naman ang kama nila, alam mo na. 3 kasi sila eh, wika ni Ashley. Kaya nakangiting tumango si Ace. Alright then, if you insist. Sagot pa nga nito. Napayahi na nga lamang ang mga bata na tila excited nga at masaya sa narinig. Sa ilang araw na nakasama ni Ace ang mga ito, nalaman niya na matagal-tagal na palang nagtatrabaho nilang HR staff si Ashley sa isang IT company. Hindi kalakihan ang sinasahod nito pero sapat naman para makabayad ng buwanang upa at pangtustos sa pangangailangan nilang mag-iina. Hindi marangya ang buhay pero desente naman. At kung tutuusin ay bilib na bilib siya kay Ashley na ang tagal nitong kinaya na saluhin lahat mag-isa ang responsibilidad. Doon niya napagtanto na iba pala talaga ang nagagawa ng pagmamahal ng isang ina sa mga anak. Sige na, maghilamos na kayo. At amoy pawis na naman kayo, katatakbo kanina. Nakangiting saad nga ni Ashley sa mga bata na masayang sinunod naman ang mga to. Nang wala na nga sila, saka siya tumingin kay Ace. Ikaw, may dala ka bang extra na damit? Para makapaghilamos ka rin pagkatapos nila at ikaw din ang napagod at pinagpapawisan kakahabol sa kanila kanina. Pasensya na ha, at isa lang ang bahan niya dito. Saad pa nga nito. No, it's okay. Saka may mga dala akong gamit sa sasakyan. Sugot ng lalaki kaya agad na kumunot ang noo ni Ashley. Agad kasi niyang napansin na parang may iba dito. Mga gamit?
Gaano karami yan? Tanong nga niya kunwari. Sakto lang na pamalit, just in case na hindi nga ako makauwi o marumihan ang suot ko. Alam mo na. Sagot nga nito at nag-iwas pa ng tingin dahil doon ay saka napagtanto ni Ashley na nagsisinungaling ang lalaki. Anong problema, Ace? May nangyari ba? Mababa ang boses na tanong niya. Ha? Wala. Pilit ng ngiting sagot naman ni Ace. Ace, mula noon kilalang kilala na kita. Alam kong may malalim kang iniisip o pinagdaraanan kapag tahimik ka't hindi makatingin ng diretso sa kinakausap mo. Wika nga ni Ashley, mahina namang napabuntong hininga si Ace nang dahil doon. Actually, sumakit ang ulo ko kagabi. I had flashbacks of some of the things I had long forgotten. Paninula nga nito, kaya bahagyang umawang ang bibig ni Ashley. Anong naalala mo? Tanong nga nito. Ikaw, I mean tayo. Habang nasa sasakyan parehong nakangiti at masaya. Hawak ko ang kamay mo at hinahalikan tapos yung truck. Kwento nga nito at napabuntong hininga pa. Ang dalas kong mapanaginipan ng tungkol sa bagay na yon. Pero hindi malinaw kung ang mukha ng babaeng kasama ko ay ikaw. Dagdag pa nga nito kaya napakagat sa ibabang labi na nga lamang si Ashley. Yan ba ang dahilan kung bakit parang malalim ang iniisip mo kanina? Ace, baka naman makasama sa'yo yan. Huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo sa pag-aalala ng mga nakalimutan mong memorya. Kasi magandang sign naman na paunti-unti may naalala ka. Pasasaan pa at babalik din naman lahat ng nawalang memorya mo. Mahinahong saad pa nga ni Ashley. Sa totoo lang, pakiramdam ko kasi hindi ko talaga kilala ang sarili ko. Bagay na hindi ko naman naramdaman noon. Ngayon lang, ngayong kasama ko na kayo ng mga bata. Kasi nga, habang ako nabubuhay ng masaya sa New York at gumawa ng mga bagong memorya, hindi ko alam na may mga tao pala dito na nasasaktan at nangungulila sa akin. Paliwanag nga nito. Hindi mo naman kasalanan ng nangyari. Hindi mo ginusto yun. Kilala kita, Ace. At gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, mabuti kang tao at kung may choice ka lang noon, alam kong mas pipiliin mong manatili para makasama kami ng mga bata. Wika nga ni Ashley, kaya tipid na nga lamang nang umiti ang lalaki, kahit na papaano kasi, pakiramdam niya gumaan ang pakiramdam niya sa narinig. Maraming salamat, Tash. Sagot nga nito. Can I ask a favor? Tanong pa nga niya. Oo naman, ano yun? Pwede mo bang ikwento sa akin kung paano tayo nagkakilala? Gusto ko lang talagang malaman kung paano nagsimula ang kwento natin. Pakiusap pa nga nito. Teka, sigurado ka ba? Baka naman sumakit ulit ang ulo mo ha? Panigurado naman ni Ash. Please, Ash. Muling pakiusap ni Ace at hindi naman kaagad sumagot si Ashley at tila nag-iisip. Pero maya-maya pa, tipid itong umiti at marahang tumango. Okay, sagot nga nito. Hindi na nakapagsalita ulit si Ace kasi ay bumalik na ang mga anak nila na bagong hilamos. Kaya naman nagpa siya si Ace na makipakulitan na muna sa mga bata at nang napagod ang mga ito ay siya na mismo ang tumabi sa mga ito sa kama hanggang sa makatulog na ang mga ito. Nang tulog na ang triplets at saka siya nagpasyang bumangon muli at lumabas. Sakto namang nakita niyang nakaupo sa terasa ng bahay si Ashley na malayo ang tingin sa kadiliman ng gabi. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Tanong ni Ace kaya bahagyang napalingon sa kanya si Ashley at nakangiting tumango. Oo naman, ang mga bata, tulog na. Hinihintay kita. Mababang boses na sagot nga ni Ashley. Ha? Gulat at total naman na tanong ni Ace. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Akala ko ba gusto mong kwentuhan kita kung paano nagsimula ang kwento natin. Natatawang saad pa nga nito kaya agad na napatango na nga lamang ang lalaki. Right, paano nga ba tayo nagsimula? Tanong pa nga niya. Well, university meet yun nang magkakilala tayo sa Imperial University kasi may common friend tayo. Actually, hindi nga tayo gaanong
nagpapansinan nung una. Pero kalaunan nagkakatanguan na sa tuwing magkakasalubong. Tapos hindi natin namalaya na naging magkaibigan na pala tayo. May isang pagkakataon na napag-usapan natin ang tungkol sa mga magulang natin. Na pareho silang nawala sa parehong car accident. Dahil siguro doon, kaya mas napalapit tayo sa isa't isa. Saad pa nga nito. Sa totoo lang, ako nga ata ang unang nahulog sa'yo eh. Kasi sobrang bait mo. Kasi napakabuti mong tao kahit noon pa. Pero syempre, hindi ko magawang aminin. Hanggang sa minsan nakakaramdam na ako ng selos sa tuwing nakikita kang may kasama o kausap na ibang babae. Tapos nagulat ako isang araw kasi hindi mo napigilan ng selos mo nung may nanligaw sa akin, si Andrew. Napapangiti na wika pa nga ni Ashley. Syempre sobrang saya ko, lalo na nung nanligaw ka na. Kaso, ayaw sa akin ng tita mo but that didn't stop you, nagpatuloy ka pa din? At hindi nagtagal, sinagot na nga kita. Kwento pa nga nito. Ang saya natin noon. Pakiramdam ko nga parang perpektong lahat. Ikaw ang una't huling lalaki na minahal ko. At nung nakatapos tayo sa kolehiyo, nagpasya tayong magsama sa habang sabay nga na inaabot ang mga pangarap natin. At itong apartment na to, dito tayo tumira. Ang dami nating ginawa na magagandang alaala dito. At ilang buwan lang, yun nga nalaman natin na nagdadalang tao na ako. At sobrang saya mo noon. Sa sobrang saya mo nga, lumuhod ka pa sa harap ko at tinaya ako kaagad magpakasal. Kwento pa nga nito. Hindi magarbo ang proposal. Hindi mala fairy tale pero masaya kami. Alam nating pareho na nanggaling sa puso. Kaya rin nagpasya tayo na puntahan ng tita mo para personal na sabihin para matanggap tayo. But that night, habang nasa biyahe tayo papunta sa bahay, na-aksidente tayo, tama ba? Mababa ang boses na saad nga nito, kaya marahang tumango si Ashley. Naalala ko pagkagising ko sa ospital, ikaw ang una kong hinanap. At doon na nga sinabi ng mga doktor na wala ka na. May pinakita pa nga silang katawan sa akin eh, kahit ayoko talaga maniwala. Ang hirap tanggapin na wala ka na. Malungkot na ngumiti si Ashley. Pero nagawa mo, Ash, at hindi ka mag-isa ngayon. May kasama ka ng aalalay sa kanila. Kasi nandito na ako, hindi ko man maalala ang lahat pero ama nila ako at yun ang plano kong gawin. Dahil doon, napatitig na nga lamang si Ash sa gwapong mukha nito. Kung gwapo na ito noon, ay mas gumuwapo pa ito ngayon. At gaya rin noon, pakiramdam niya ay nalulunod siya sa mapupungaw na mga mata nito sa tuwing tinititigan niya. Hindi alam ni Ashley kung ano ang pumasok sa isip niya, pero mabilis siyang lumapit at dinampihan ng halik sa labi ang lalaki. Nagulat naman si Ace sa nangyari at hindi nakakilos. Maya-maya pa ay mabilis na lumayo si Ashley nang mapagtanto kung ano ang ginawa niya. Sorry. Gate nga nito takmang tatayo na nga sana para tumakbo papasok sa loob ng bahay pero mabilis na hinigit ni Ace ang braso niya. At sa muling pagharap nga rito, ay si Ace na nga mismo ang sumiil ng halik sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal pero saksi ang maliwanag na buwan sa halik na yon. Pagkatapos ng gabing iyon, tila ba nagkaroon ng malaking pagbabago sa pagitan nila. May konting ilang dahil sa halik na nangyari, pero ramdam nila ang madalas na pagbilis ng tibok ng mga puso nila kapag nagkakatitigan sila. Masaya si Ashley, iyon ang totoo, lalo na't pakiramdam niya, ito na talaga ang simula ng pagkakatotoo ng isang bagay na noon pa niya pangarap, hindi lang para sa sarili niya, kung hindi para sa mga bata na rin. At iyon ay ang maging buo ang pamilya nila. Si Ace naman, well, he's really confused. Kasi nga kahit pa alam na niya ang kwento nila ni Ashley, ay hindi pa rin naman talaga niya maalala ang lahat. Pero alam din naman niya sa sarili na may iba sa nararamdaman niya para sa babae. Nag-enjoy ba kayo? Nakangiting tanong nga ni Ace sa mga bata isang gabi pagka-uwi nila mula sa mall. Opo, Papa.
Mag-play po ulit tayo ng arcade next time, ha? Tapos Papa, manood po ulit tayo ng sine. Tapos kakain po tayo ng maraming fried chicken tsaka ice cream. Sagot nga nila 1, 2, 3. Gagawin natin lahat ng gusto nyo. But for now, kailangan na nating pumasok sa loob para makapaghilamos na rin kayo. Ang asim nyo na. Natatawa na sagot pa nga niya. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Ashley habang pinapanood nga ang 4. They really look so adorable. Mabutit hindi sila nag-aaway-away kahit pa. Puro sila mga lalaki, no? Naku, ngayon lang yan. Napakabuti mo talagang ina. Napalaki mo silang magalang tsaka mapagmahal. Sobrang swerte nila sa'yo. Wika naman ni Ace. Swerte rin naman sila sa'yo eh. Kasi mabuti ka ring ama. Nakangiting sagot ni Ashley sa gwapong mukha ng lalaki. Agad namang napalunok ng laway si Ace nang bumaba kasi ang tingin niya sa labi ng magandang babae at para siyang natutukso na halikan nito ulit. Pasok na tayo sa loob. Baka lang kasi kailangan ng mga bata ng tulong natin. Wika na nga lamang ni Ace. At akmang papasok na nga sana sila, pero agad ding natigilan ng makarinig ng boses ng isang babae. Ace? I knew it was you! Wika nga ng babae. Monique? Anong ginagawa mo dito? Ano sa tingin mo? Siyempre umuwi ako for you. I've been trying to call you pagkalapag ko ng aeroplano 3 days ago. But you're not answering. Ano ba kasing pinagkakabalahan mo? Monique, this is Ashley. Biglang pagpapakilala naman ng lalaki kay Ashley. And Ash, this is Monique. Fiancé ko. Dagdag pa nga niya. At hindi nga niya alam kung anong mararamdaman. Parang gumuho nga ang kanyang pangarap na unti-unti ngang nabubuo. Monique, pwede bang sa bahay na muna tayo mag-usap? Doon kay papaliwanag sa iyong lahat. Magpapaalam na ang mga bata sa loob. Mga bata? Tanong ng babae na tila ba kinakabahan at natakot. Please, sa bahay na ako magpapaliwanag. Si Ashley naman tumalikod na nga takmang papasok sa loob pero marahang hinigit nga si Ace sa braso. Ash, I'm sorry. Bakit ka nagsasorry? Yung dahil sa halik ba? Ano ka ba? Wala yun. Ako naman ang unang umaliki kaya wag mo nang isipin yun saka. Wala ka naman kahit na anong ipinangako kaya ayos lang. Sige na, magpaalam ka na muna sa mga bata para makalis na rin kayo. Umaakto na hindi siya apektado sa mga nangyayari kahit pa ang totoo ay parang binabasag ang puso niya. Hindi naman nakaligtas kay Ace ang sakit sa mga mata ng babae at hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan siyang makita ito na nasasaktan. Pagkapasok niya sa loob ay nagpaalam siya agad sa mga bata pero hindi maalis ang tingin niya kay Ashley kasi ay nag-aalala siya para rito. Pakiramdam kasi niya ay sinaktan at pinaasa lang niya ito at may parte sa kanya ang ayaw umalis hanggang hindi sila nag-uusap ni Ashley. Ganun pa man ay nagpasya siyang umalis pa rin para unahing kausapin at ipaliwanag kay Monique ang lahat. Ang babae ba walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin at alagaan siya sa mga nakaraang taon. Habang nasa biyahe ay tila wala sa sarili si Ace. Hindi maalis sa isip niya ang mag-iina niya, lalo na si Ashley na halatang nasaktan sa nalaman. Dahilan kung bakit tila hindi rin siya makapag-focus sa pagmamaneho. Laking gulat na lang niya nang marinig ang malakas at nakabibinging busina ng isang malaking truck. Mabuti na lang at agad niyang naiiwas ang sasakyan at hindi siya nabunggo nito. Pero nabunggo niya ang ilang basurahan kaya agad niyang inihinto ang sasakyan na malakas ang kabog ng dibdib dala ng takot at nanginginig ang buong katawan maging ang kamay na hawak pa rin ang manibela. Aray! Napapapikit na daing na nga lamang niya tapos mabilis na napahawak sa ulo. Magmula nung maaksidente sila ni Ashley na magkasama nauna na nga niyang naalala. Sunod na nag-flashback ay noong nagkakilala sila. Lahat ng pinagsamahan nila
Bumalik yun lahat sa kanya at tama si Ashley, tama nga ang mga naging kwento nito sa kanya. Nangihina at umiiyak nga na bulong nito ay Ash. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi. Bakit napatawag ka? May nakalimutan ka ba? Malamig ang boses na wika naman ni Ash nang tumawag nga si Ace. Ash, I'm sorry. I'm sorry. Umiiyak na sagot niya. Teka, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Nasaan ka? Nag-aalalang tanong ng babae. At aligaga. No please, wag mong iwan ang mga anak natin. Ayos lang ako. Pwede ko naman silang ihabilin sa kapitbahay saglit. Basta papunta na ako dyan. Pinalawi ka naman ni Ashley bago pinutol nga ang tawag. Mahinang napabuntong hininga si Ace. Pagkarating nga niya, Ace? Ano ba nangyari? May masakit ba? May sugat ka ba? Natahimik na nga lamang si Ashley nang biglang umiyak nga ang lalaki. I'm sorry, Ash. I'm really sorry. Bakit pa kanina ka pa nagsasorry ha? Okay nga lang ako, hindi ba? Ayos na kaya please. Huwag ka nang umiyak dyan. Sabihin mo sa akin kung saan ang masakit. Dadalhin kita sa ospital. Tugon naman ng babae. Yung puso kong masakit. Naalala ko na ang lahat, Ash. Lahat-lahat. Patawarin mo ako. I'm sorry, Ash. Paghagulgol nga nito, tapos ay kumawala pa nga sa yakap para lumhod sa harap ng babae. Naaalala mo na ang lahat? Hindi makapaniwalang tanong ni Ashley. Sorry, Ash. Nangako kong mamahalin at aalagaan ka pero hindi ko nagawa. Patawarin mo ko. Shh, tahan na. Hindi mo naman kasalanan eh. Hindi mo ginusto ang nangyari. Kasi pareho lang tayong naging biktima ng tadhana. Kaya wag mong sabihin ng mga bagay na ganyan. Wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi na sumagot si Ace, pero patuloy siyang lumuhat. Hinayaang yakap nga siya ni Ashley. Sa hindi may paliwanag na dahilan, kasabay ng pagbabalik ng alaala, ang tila muling paggising ng natutulog niyang pagmamahal sa babae. Hindi rin niya alam kung gaano siya katagal na umiyak at kung gaano sila katagal na sa ganung posisyon. Samahan mo ko please. Mababa ang boses na saad niya. Saan? Sagot pa nga nito pero imbes na sumagot, marahan niya itong inalalayan patayo tapos sumakay na nga sila sa sakyan. Teka lang Ace, hindi ata magandang ideya na nandito ako eh. Kinakabahan na wika nga ni Ashley nang nandoon nga sila sa tita nila. Hindi ko ahayaan na mapahiya o mapahamak ka, Ash. At kung noon, hindi ko nagawa ang pangako ko na protektahan ka, ngayon gagawin ko na. Poprotektahan kita at ang mga anak natin. Pagkatapos kasi ng maraming taon, hindi siya makapaniwala na makakaharap ulit niya ang tita ni Ace. Nang biglang, Ace? Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay. At anong sinasabi nitong si Monique na? Hindi na nagawang ituloy pa ng tita ni Ace ang sasabihin ng makitang kasama ni Ace, si Ashley. Paano niyo nagawa sa amin to, tita? Paano mo nagawa sa akin to? Mariin na tanong ni Ace. Ano bang pinagsasasabi mo? Pagmamaang-maanga naman ito. Huwag ka nang magsinungaling, tita. Kasi naalala ko ng lahat kung sino si Ashley at kung ano siya sa buhay ko bago kami maaksidente. At naaalala ko rin yung araw na nagising ako sa ospital. Tapos sinabi mo ang kasinungalingan. Pinalabas mo sa kanya? Napatay na ako, hindi ba? Ano, kinutsaba mo ang ospital? Paano mo nagawang gamitin ang kondisyon ko para ilayo ko sa babaeng mahal ko? Ace, don't talk to tita like that. Ginawa lang niya yun dahil alam niya yun ang makakabuti sa'yo. Gate naman ng Monique. So alam mo rin pala. Tanong nga ni Ace. Right. Bakit ko nakalimutan na noon pa lang nirereto ka niya sa akin? I should have seen the signs. At alam niyo ba kung ano masakit? Yun ay ikaw pa mismo, tita, ang gumawa sa akin ito. Ikaw na nag-iisang taong tinuring kong pamilya. Maging ang mga anak namin na damay. Puno ng hinanakit na saad pa nga nito. Mga anak? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ng tita niya. Oo, tita. May triplets kami ni Ashley. At
tatlong bata ang pinagkaitan mo ng maraming taon na lumaki ng may kasamang ama. Napakasama mo. I didn't know. Mababang boses ang sagot niya. Hindi mo alam kasi wala ka namang ibang inisip kundi ang pansarili mong interes. Alam mo tita, malaki ang pasasalamat at respeto ko sa iyo kasi tumayo ka ang magulang ko nung nawala si mama at papa. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ko alam kung kaya pa kitang tignan at patawarin. Ace, tama na please. Mababa ang boses na pakiusap naman ni Ashley pero umiling ang lalaki. Hindi Ash. Kailangan niyang marinig ang gusto kong sabihin. Alam mo noong gabing na aksidente kami, papunta kami sa iyo noon para sabihin sa iyo na magkakaanak kami. Na sana matanggap mo kami. Pero yun pala ang ginawa mo. Mabuting tao si Ashley. At dahil sa pagiging makasaril mo, yung tatlong bata na kadugot, mga apo mo rin, matagal na inakalang wala na ako. Sana masaya ka na tita. Sana nagawa mo na ang gusto mo. Saan ka pupunta? I'm still your fiancé. Iritadong wika naman ni Monique, kaya muli niya itong binalingan ng tingin. I was never in love with you in the first place. Pumayag lang ako sa lecheng kasal na yan dahil sa kagustuhan ni tita at dahil akala ko mabuti kang tao. I'm calling off the wedding. At hindi ko alam kung mapapatawad ko pa kayo. Ace, iho, please, mag-usap muna tayo. I really didn't know. Patawarin mo ko. Pakiusap ng tita niya. Sorry din po pero sa tingin ko, hindi ko pa kayo kayang patawarin sa ngayon. Sa dumating ako sa puntong yon pero sa ngayon, hindi ko pa po kaya. Sagot niya bago muling tumalikod na't naglakad habang mahigpit ang hawak nga sa kamay ni Ashley. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maging masaya na nakakaalala na si Ace o dapat siyang maging malungkot dahil sa nangyari sa kanila ng tiyahin nito. Kasi nga after all, pamilya pa rin niya ito. Pagkatapos ng gabing yon, ay nagpasya si Ace na umuwi at pansamantalang tumuloy sa bahay ng mag-iina niya. Malugod naman siyang tinanggap ni Ashley kasi ay naiintindihan nito ang sitwasyon at alam niyang hindi muna dapat mag-isa si Ace sa mga oras na ito pagkatapos ng mga nangyari. Bukod doon ay masaya naman ang mga anak nila na makasama araw-araw ang ama. Kaya parang win-win situation lang ang setup nila para sa kanilang lahat. Bukod doon, pansin ni Ashley ang pagiging sweet sa kanya madalas ni Ace. Iyong tipong bawat kilos nito ay may halong lambing. Ace, ilang araw nang lumipas. Wala ka pa rin bang balak na kausapin ng tita mo? Tanong nga ni Ashley isang gabi. Parang hindi ko pa kaya, Ash. Sagot naman ni Ace na napabuntong hininga pa. Ace, naiintindihan ko naman. Pero pamilya mo pa rin kami. Pamilya mo pa rin siya. Alam ko rin naman yun, Ash, pero hindi biro ang ginawa niya sa atin. At madalas kapag ganito, natitake advantage ang mga tao. Kapag marunong silang magpatawad ng mabilis. Porket pamilya. Paliwanag nga ni Ace. Naiintindihan ko at sorry kung feeling mo pinapressure kita. Hindi mo naman siya kailangan patawarin kaagad. Kausapin mo lang siya. Subukan pakinggan. Unang step yan for acceptance. Malay natin kapag nagawa mo siyang kausapin, mas mabilis nang dumating yung araw na kusa mo siyang mapatawad. Napakabuti mo talagang tao, Ash. Kung kakausapin ko ba siyang sasagutin mo na ako ulit? Tanong pa nga nito kaya biglang napaubo si Ashley. Anong sasagutin? Bakit? Naniligaw ka ba? Nalilitong tanong pa nga nito. Hindi pa ba obvious? Ginagawa ko naman ang best ko para ipakita at iparamdam sa iyo nitong mga nakaraang araw na gusto ko na maging tayo ulit. Hindi pa ba panliligaw yun? Gate nga ni Ace, kaya napangiwi ang babae. Ace, kung ginagawa mo to dahil galit ka sa fiancé mo o dahil sa mga anak natin, okay lang. Kahit wag mo nang gawin. Kahit hindi naman yun yung nararamdaman mo.
Deserve mong maging masaya. Kaya sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Sundin mo ang kung saan ka magiging totoong masaya. Mababa ang boses na saad pa nga ni Ashley, kaya parang binasag bila ang puso ni Ace. Sinusunod ko naman ang sinasabi ng puso ko Sinusunod ko kung saan ako magiging masaya. Sagot nga ng lalaki sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Siguro nga nakalimutan kita pero yung pagmamahal sa puso ko, natulog lang yun. Pansamantala. At nang maalala kita, nagising ulit yun ng kusa. At gaya rin ng sinabi ko, hindi ko naman talaga mahal si Monique. Mula nang dumating kami sa New York ni tita, nandoon na siya. Sabi ni tita na mabuting magkaibigan daw kami. Naniwala naman ako. Until 6 months ago bago pa ako bumalik dito sa Pinas, saka lang ako pumayag kasi inisip ko na hindi na ako bumabata. Pumayag ako na maging engaged kami. Pero hindi pala dapat dahil wala naman akong nararamdaman sa kanya. At tumatanggi ang puso ko na magkagusto sa iba. Siguro kasi alam nito na nakalaan na to para sa iba. Para sa'yo. Mahabang litanya nga ng lalaki. Ace, ano kasi? May kasalanan pala ako sa'yo. Pababa ang boses at may halong kaba. Nawi ka naman ni Ashley maya-maya pa. Ano yun? Nakakunot ang noon na tanong ng lalaki. Kahapon kasi, habang pauwi ako sa trabaho, tumawag ang tita mo sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang number ko. Pero dahil open ngang number, sinuot ko pa rin para malaman kung sinong tumatawag. At ang sabi niya gusto daw niya na makipagkita sa akin. Kaya yun pumayag ako. Hindi niya ako inaway, okay? Hindi naman ako papayag. May itrato ulit niya ako nang gaya ng pagtrato niya sa akin dati. Ang sabi niya totoo daw na ayaw niya sa akin noon pa pero alam lang daw niya na magkakaanak tayo. Hindi daw niya gagawin ang nagawa niya. Hindi raw niya alam na buntis ako noong mga panahon yun. At oo, hindi rin niya talaga inalam kasi nga ikaw ang pamilya niya. At sa'yo lang naman talaga ang pakialam niya. Hindi niya ina-expect na makakaligtas ang nasa sinapupunan ko sa grabeng aksidente na yun. At naniwala ka naman. Masungit na tanong ni Ace. Huwag ka nang magalit. Mababa ang boses, nawi ka naman ni Ashley. Hindi ako galit, Ash. Pero aminado ako na naiinis ako. Hindi ka dapat basta nalang nakikipagkita sa kanya. Lalo na, at hindi mo ako kasama, nakita mo naman kung ano ang kaya niyang gawin, diba? Dapat tinawagan at sinabihan mo muna ako para nasamahan kita. Kung sasabihin ko ba, papayag ka ba? At ayoko lang din naman kasi na mag-alala ka eh. Dagdag pa nito. Oo, hindi ako papayag. Kasi nga galit ako sa kanya at naiinis ako pero sana naman, sabihan mo muna ako. Gihit ulit ng lalaki, kaya napabuntong hininga siya bago marahang tumango. Naiintindihan ko. At sorry kung basta nilang akong gumawa ng desisyon na hindi ko sinasabi sa'yo. Sagot niya, kaya mahinang napabuntong hininga si Ace, bago marahang tumango. You don't have to apologize, Ash. Like what I've said, hindi ako galit. Nag-aalala lang ako sa'yo kasi baka kung ano na naman ang gawin niya. Kasi ayoko nang baka saktan ka niya ulit at sabihan ng kung ano ng masasakit na salita. Ash, nangako ko na poprotektahan na kita, kayo ng mga anak natin. At hindi ako papayag na hindi ulit magawa yun kasi alam mo ba kung anong plano ko? Yun ay ang magawa at matupad ang pinangako ko sa'yo noon. At una sa mahabang listahan ng protektahan kayo sa kahit na sinong tao pa yan. Mahaba at puno ng sinseridad na wika nga ni Ace. Napangiti na nga lamang ang babae. Kaya muling nagbago nga ang ekspresyon niya. Alam ko naman yan, Ace, at naiintindihan ko, kaya sorry pa rin sa nagawa ko. Pero marunong din naman akong magbasa ng tao, Ace, at alam kong sincere naman siya. Nakita ko yun at maramdaman ko rin. Hindi nga daw niya hinihiling na mapatawad natin siya kasi alam niya na ang bigat ng kasalanan niya. Pero sana daw dumating yung araw na
May pakilala natin siya sa mga bata at handa daw siyang maghintay kahit gaano pa katagal. At tama ka, Ace. Binayaran niya ang mga doktor at nurse noon para palabasin na patay ka na. Katawan daw yun ng truck driver na nakabunggo sa atin. Dagdag pa nga nito. Napailing na nga lamang si Ace. Pati talaga bangkay ng ibang tao dinamay pa. Tinanong na nga niya sa akin ang puntod eh.